Nais naman na mababang kapulungan ng Kongreso na suspindihin muna ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pag-regulate sa mga online transportation service gaya ng Uber at GrabCar. Ito ang balita ni Mon Hocson. Hindi na muna makakapag-operate ng legal ang mga online-enabled transportation service gaya ng Uber at GrabCar dahil pinasususpindi ng House of Representatives ang Department Order ng Department of Transportation and Communications na ma-regulate ang mga ito. Ayon sa House Committee on Transportation, kailangan ng mas malalim na pag-aaral bago maikonsidera na public utility vehicle ang mga online transport service. Tumutol ang mga taxi operators sa kautusan ng LTFRB na ma-regulate ang mga online transport service dahil hindi nila patas ang kompetisyon. Nakakapag-operate ang mga ito na hindi man lamang kumukuha ng prangkisa sa LTFRB, hindi gaya ng mga regular na taxi. Nakapagtatakda rin sila ng sarili nilang halaga ng pasahe habang kontrolado ng LTFRB ang pasahe sa taxi. Ang justification naman ni DOTC kasi sabi niya, there's a demand. No? Yun ang sinasabi. If there is a demand, bakit hindi mo buksan ang franchise ng taxi? Yun ang question namin eh. Tumutol rin ang mga commuter group at sinabing delikado ang sumakay sa mga online transport service, lalo na at walang insurance ang mga pasahero sa pagsakay dito. Kung may mangyari, huwag naman sanang itulot ng Diyos at nagkaroon na aksidente. At nakalagay sa service contract na hindi mo pwedeng habulin yung Uber. Nakahanda namang sumunod sa anumang ipag-uutos ng Kamara ang mga operator ng online transport service. We will comply. We've always been compliant naman with the government. So if they say suspend, then suspend. But for now, we'll just wait for further instructions. Subalit nanindigan ng LTFRB na mabigyan ng prangkisa at maihanay bilang public utility vehicle ang mga online transport service. Kami sa LTFRB ay maliwanag na ang mga transport network vehicle service ay mga sasakyang magiging pampubliko at mabibigyan ng mga franchise kaya hindi na sila magiging private vehicles pag ito ay ginamit. Mag-a-apply at dadaan sila sa same process ng LTFRB before sila bibigyan ng Certificate of Public Convenience. Binigyan ng isang linggo ng Kamara mga taxi operator at ibang stakeholders upang makapagsumite ng position paper upang madesisyonan ang pag-regulate sa mga online transport service. Mon Hocson, UNTV News Worldwide.